ngayong weekend, kasama ang pamilya o barkada, sulitin na ang malamig na sitio barko sa Tanay, Canigao. With a view ba nga lang? Check. Pati po check, check na check. Nakatutok doon live, si Oscar Oida. Yes, Mel. Kung trip naman, medyo takasan maski saglit ang Metro Manila stress levels. Baka ang sagot sa holiday heart mo, dito mo makikita sa Tanay. Malamig na simoy Pasko ba? At malinis na pasyalang may Christmas vibes. Dito sa Tanay, maraming yan. Una sa listahan ang sikat na Tanay Parola, kung saan pwedeng mag-IG moment with the cool breeze at majestic view ng lawak at kabundukan. Ito na siguro ang closest to water malapit sa Metro Manila. Kung pilgrimage walking naman ang trip nyo, dito tayo sa Regina Rica na matatagpuan sa bulubundong bahagi ng Tanay. Walk to Sawa tayo dito. Sa presence yan ng 71-foot statue ni Mama Mary. Perfect sa mga nag-aaral ng sandali ng pagninilay at pagdarasal. Meron ding wishing well for your heart's desire. Ang kanilang mga Christmas tree na papalamutian pa ng tinatawag nilang 1,000 dolls of hope na pwedeng i-adapt para makatulong. Tinutulungan po natin yung mga matigsalong tribe, and then yung gumagawa din ito ay isang patient po na nag-undergo ng dialysis, itong si Rowena. That's the one way na makatulong din po kami. Kung kasama naman ang mga chikitin, huwag kakaitaan ang Tanay Playground. Dito, feel na feel ng mga kids ang Pasko sa dami ng palaruan. Family-friendly na vibes kung saan makakapag-chill din ang iba pang miyembro ng pamilya. At ang nagutom naman, nariyan ang mga food stalls, tampok ang samot-saring pagkain. At syempre, may puto bumbong. Pero mga kapuso, hindi lang puso ang mapupuno sa Tanay, kundi pati tiyan ninyo rin. Una na riyan ang legendary Sinigang Bundok. Sumpa lang, aakyat na ang spirits mo. Lalo na kung ang hanap mo maasim, pero comforting na pagkain. Tinawag po siya na sinigang bundok kasi yung main ingredient niya po is fish. So, smoked fish po siya. And then, yung mga sahog nun ay kinukuha po nila kung anong available sa backyard nila sa bundok. Must try din ang kanilang sinaglay. Malaking tilapia na niluto. Malasa, malaman, at parang ginawang holiday gift wrapped in flavor. Sa Laguna de Bayo po natin or Manila Bay. So, yung pong ating mga niluto na isda ay nagmumula din po. Pagkagat naman ang dilim, hinatali na ang hanggan ng munisipyo na napapalamutian ng mga nagdadagdag dekorasyon at Christmas lights. O di ba mga kapuso, kung ang ating destinasyon ay may lamig, may sarap at may all-natural Christmas feels, Tanay is the place to be. Mel? Check na check. Maraming salamat kayo, Oscar Oida. Kahit sa mga biyahe, may mga nanloloko ngayong magpapasko, tulad ng mga naningin ng 25,000 pesos sa Japanese na inihatid mula NAIA papunta hotel. Iyan at iba pang problema sa NAIA ngayong holiday season. Live na binutukan ni Charlie Ka. Charlie! Ngayon, marami-rami na yung mga pasaherong dumarating at umaalis dito sa NAIA Terminal 3, 2 linggong bago ang Pasko. Kaya yung ilang pasaherong nakausap namin ay pinagagandaan nila sa pagkakas sa airport. Chagiski. Bilis sa holiday season ang nilipad ni Gerald papuntang Croatia. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan niyang bumalik sa pagiging OFW pagkatapos ng 5 taon. Kaya hindi na niya makakasama ang pamilya ngayong darating na Pasko at bagong taon. That's what we call value. Sacrifice. Kaya napakahalaga sa kanya ang hindi magkaaberya sa biyahe ngayong araw. Nandito na siya sa NAIA Terminal 3, 7 oras bago ang kanya
kanyang flight. Nakaano sa TV na medyo magkapit po talaga. Kaya mas minabutin po namin bumiyay ng mas maaga. Baka mali po ako nung sa check-in. So po yun. Inupit ako ano. Kaya nagbalik kung may oras. Yan na. Marami ng tao sa NAIA Terminal 3. Walang humpay ang dating ng mga pasahero, kaya hindi rin nawawala ng pila sa check-in counters. Ayon sa Cabo Civil Aviation Authority of the Philippines, inaasahan nilang aabot sa mahigit 980,000 ang mga babiyahe sa mga paliparan ngayong holiday season. Mas mataas yan ng 7 hanggang 10% kumpara noong nakaraang taon. Inasahan na ang mga kasama kung maaga silang pumunta sa airport, tulad ng seafarer na silang kainito ng 5 oras hintayin ang flight pa Germany. Ayun po, earlier than usual po. Yes, ma'am. This traffic po ganun. At ikati, nakadagari lang sa bakasyon sa Boracay kasama ang pamilya. Pinagawa namin kasi traveling with kids. So, kumbaga, as much as possible, sa mga friends, o inaagahan namin kasi ang mga passengers right now. Pero hindi lang sa mismong airport na susubok ang pasensya ng mga pasahero. Apektado din sila ng mabigat na traffic sa labas ng paliparan. Oras ang hinihintay ng ilang pasahero rito sa sakayan ng point-to-point bus. Naiipit daw kasi sa mabigat na traffic ang mga shuttle ayon sa mga dispatcher dito. Mga isang oras lang. Pero advertise nila yung okay lang, wala naman kami, holiday pa rin kami dalawa. May oras na kayong maghintay. Kaya lang yung nahihatan siya sa temperature. Sanay naman ako sa ano, dahil siyempre sa dami ng Asa ko tuan, kawin. Sa Saan Mandala, ka natawid? arestado ang dalawang lalaki sa reklamo ng biktima nilang isang Japanese national kagabi. Ayon sa impormasyon galing sa NAIA Airport Police, nagpatid ang Japanese national mula Terminal 3 hanggang sa isang hotel sa Pasay City. Pero pulurong pala ang nasakyan niya. Hiningan siya ng mga suspect ng 25,000 pesos. Pero dahil 6,000 piso lang ang dala ng biktima, ay pinaikot-ikot muna siya ng mga suspect. Binabarin siya pagkatapos makuna ng pera at agad siyang nag-report sa mga polis. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga suspect. Hindi sa mga oras na ito, marami-rami na yung mga pasahero naghihintay ng masasakyan dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Samantala, paalala po ng CAAP, bukod sa pagpunta sa mga paliparan ng maaga, maigili na huwag nang magdala noong mga ipinagbabawal na gamit sa inyong bagahe para hindi kayo maabala at maabala. Yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Lee. Maraming salamat, Darlene Kai. tatlong panghintong medalya ang nakuha ko ng ating mga pambato sa 2025 SEA Games sa Thailand. At dahil dyan, 8 na ang gold ng Pilipinas. At mula po sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Fernandez. Jonathan! Jonathan. Tatlo na yung gintong medalya na nakukuha ng Pilipinas ngayong araw sa 2025 SEA Games. Isa sa gymnastics, isa sa taekwondo, at isa sa men's baseball. Muling pinatunayan ng Pinoy batters na ang Pilipinas ang hari ng baseball field matapos magwagi sa men's baseball finals sa 33rd SEA Games. Ang final score, 5-3. Ito na ang 3rd straight at 4th overall SEA Games gold at ng Philippines men's baseball team. Hiyawan ang mga Pinoy na nasa bleachers. Nagkakaroon ng atmosphere dito sa May Stadium. Matapos po mga ginto, Pilipinas, sa men's baseball, laban sa openan ng Thailand. Ito sa audience si Jack, the veteran catcher ng Pilipinas na si Mark Steven na. Sobrang may feeling na dahil po, may trabaho po siya, pumunta po siya para dito para sa trabaho. Halos tatlo na kaya nagagawa kasi mabawi yung pagkatalo namin sa kanila ng 2007 SEA Games na dito. Alam natin, host, pero pinakita natin ang galit sa husay natin sa baseball. Nakaginto rin si Taekwondo Jean Tatshana Bani sa women's 49 kg division ng Kyorugi. Isa pang ginto ang ambag ni Pinoy gymnast John Ivan Cruz na nakuha niya sa men's vault finals. Silver medal naman ang nakuha ni Pinoy karatekas John Christian Nachika sa men's 60 kg division. Kahapon, muntik maagawan ng ginto sa gymnastics ang Olympia na si Aliyah Finigan. Unang lumabas sa screen na pangalawa siya sa Vietnam sa women's vault finals.
Nagprotesta at humingi ng recomputation si Cynthia Carrion, ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines. Ang resulta, si Pinigan talaga ang kampiyon. I know there's something wrong. Adela is perfect. And I know I am a judge. I know that she's higher in her skill than anybody else. Vicky, katatanggap lang natin ang impormasyon na ito. Ngayong gabi lang may nadagdag po na 2 ginto sa Pilipinas. At isa galing sa swimming. So, Olympian natin na si Kayla Sanchez. At ang pangalawa, galing sa athletics. First gold natin sa athletics. Galing po yan sa Olympian din na si John Cabang Tolentino. Sa kabuuan, 10 na ang gold medals na nakaabot ng Pilipinas dito sa 2025 SEA Games. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Nanda, GMA Integrated News at ang Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok, 24 oras. Ay, bongga, 10 na ang gold natin. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Nanda. Isiniwalat ang dating umanong civilian intelligence agent na magamang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na inutusan siya ng mga tauhan ng OVP na maghatid ng milyong pisong pera sa iba't ibang personalidad. Ang detalye ng sinumpaan niyang salaysay sa pagtutok ni Manny Umali. Sa limang parin ng affidavit na tumado nitong November 29, 2025, sinabi ni President Madriaga kung gaano sila kalapit kay dating Pangulong Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nagtrabaho raw siya sa pag-ama bilang civilian intelligence agent. At naging tagahatid daw ni Vice President Sara ng milyong pisong cash para sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Nakakausap raw niya noon na direkta ang mag-ama sa telepono at ang utos daw, diretsyo rin sa kanya. Sa salaysay ng karyado, sinabi ni Madriaga na inutusan daw siya ni Colonel Dennis Nolasco at ₱335 million cash bawat isa. May hinatid din daw itong cash sa isang mayor ng Laguna, sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City, sa Office of the Ombudsman, sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan nakita niya ang spokesman noon ni Vice President Sara na si Atty. Reynaldo Monsaya na sumenyas daw sa kanyang dalhin ang pera sa taas. Nakausap namin ang abogado ni Madriaga si Atty. Raymond Malan. Sabi niya bago raw nabuo ang affidavit, ibinigay ni Madriaga kay Malan ng sulat kamay sa laysay. Nang tanungin kung paano nalaman ni Madriaga ang halaga ng pera na hinahatid niya. Hindi niya ma-describe yung itsura, pero sabi niya, isang double bag na pwede na na tao sa laki. Sabi niya, pag punong-puno daw yan, kaya maglala ng mga 35 million. Sabi ko, pag kung alam niyo yung laman, kaya attorney, isa rin ako magbibigay ng pera. Binubuksan ko minsan niya. Kaya tansyado ko na yung laman yan kung 35. Sa isang pahayag sinabi ni Atty. Raymond Monsaya na ang gawa-gawang kwento ni Madriaga na tawa-tawa at hindi raw kakalimutan mag-muted source daw si Madriaga. Hindi raw niya ito kilala at walang ugnayan sa isa't isa. Itinanggi ni Philippine Army Colonel Chica na kilala niya, personal o professional si Madriaga. Hindi raw totoo ang sinasabi nito at handa siyang magbigay linaw sa anumang investigasyon. Sa litratong ito, pinakita ni Madriaga ang regalo raw sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Kung ganito siya ka-close sa mag-amang Duterte, bakit siya bumabaliktad ngayon? Sabi ng abogado ni Madriaga, inisang humingi ng tulong si Madriaga kay Sara Duterte sa kaso niya. Pero di lang natulungan. Binisita pa nga raw si Madriaga ni Vice President Sara sa Camp Bagong-Iwa kung saan ito nakakulong dahil sa kasong kidnapping for ransom. Sakali man daw na sampahang muli ng impeachment complaint si Vice President Sara sa February 2026, pwede rin daw gamitin ang affidavit ng kliyente. Sa Pebrero, matatapos na ang 1-year ban para sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Ayon sa abogado ni Madriaga, ay pinanotaryo nito ang salaysay para maisumite sa Ombudsman at nakasimula na raw ang fact-finding investigation. Inihayag din ni Madriaga na maghahain pa siya ng panibagong affidavit kaugnay umano sa OVP sa asawa ni Vice President Sara at ilang pang mga opisyal na 10 umano sa pamamahagi at paghatid ng pera at mga kaugnay na usapin. Sinusubukan pa namin makuha ang mga pahayag kaugnay nito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at iba pang mga nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali.